pagbabasbas at pagkokonsagra ng mga garapa, ano? Kung paano magbuhay ng garapa, pagkokonsagra ay katanungan ni Kuya, nabibigyan natin ng kasagutan sabay sa aral ng Pigima. Tara, pag-usapan natin. Mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless at more blessing. May katanungan natin kagi matabot sa kanyang garapa kung paano yung pagkukonsagra, pagbubuhay ng garapa natin. No? At ito po yung katanungan ni Kuya. At lagi sinasabi sa inyo, yung mga naghahanap po ng aklat po, na legit na aklat po, rumekta na lang kayo ng PM po kay Anthony Islatico Valderrama. Diyan na po kayo makipag-usap. Kung anong aklat na gagamitin nyo, kailangan nyo, PM nyo lang po siya. Excuse me po. Yung mga kagimat to, meron kasing kanya kasi bas-bas siya kapag kukonsagra, no? Usually mga kagimat to, meron kasing mabilis. Sa dulo natin yan yung ibang aral, no? Meron kasing mga pagbabasbas na pinapandungan lang, o tapos uusalan ng karga nila, yung mga karga, uusalan nila, bubuhay, ano lang, hindi mo total pagbubuhay na pagbabasbas, pero nagkakaroon siya ng buhay din. Pero iba kasing pagkukonsagra, medyo matagalan din, no? Yung part na ganon, pagpapandong o yung pagbabasbas, pagpapandong o pagbibless ng mga bendita natin o yung holy water natin habang kasama po ng mga panalangin at dasal ng mga sakramentong dasal. Same po ng ginagawa ng mga pare. Nagbabasbas po siya. Binibless po kasi as same as binibinyagan po siya. Okay? Ngayon, sa part naman ng excuse po, medyo tayo natin at kagabi na po yan tayo, no? Excuse me po, pasensya na po. Ilangs kasi natin, medyo may difference din po ito mula nung na-accident tayo sa motor. Yung pagkakonsagra mga kagimat ng garapa o langis, o langis ng buhay. Kung ako po kasi, lagi sinasabi sa inyo, pag nagkakonsagra ako ng gamit, o nagbubuhay ako ng gamit, 3 days or 1 week hanggang 2 weeks. Tuloy-tuloy po yung pagkakarga ko ng 3, 6, 9, 12 na oras. Ngayon po, sa part kasi ng ganyan, paano ba yung pagkukonsagra ng langis? Ganito po kasi, sa garapa kasi, excuse po, sa garapa kasi mga kagimat no, sa mga langis kasi, yung lahat kasi na nakasulat doon, ikinakarga uli sa kanya para mabuhay po siya. Ang ginagawa natin, binubuksan natin at naglalagay agad tayo ng tumahan ng susi. Yung sa akin pamamaraan na, hiling muna 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na Ama, bigyan niyo po nawa ng kalugdan niyo. Nawa ang itong mga gamit na to na mabuhay at magamit sa ganitong bagay. Kung anong gusto niyo, kung saan niyo gagamitin. No, yun ay hiling sa taas. Tapos hiling kayo na mabuksan siya. Pag hiniling niyo mabuksan siya, hiling sa 3 persona na mabuksan itong gamit na to, hipan niyo ng 3 pakuros. Pag hihip niyo 3 pakuros, kung meron kayong parsigurable kayo, mga kasurable kayo, kung meron kayong pangbukas na mga ora o pagsara, is pwede nyo na gamitin. Pwede din naman yung marami kasi klase ng pagbubukas no? Meron kasi yung sa 6cm, equilibrium, meron pang ibang, marami pa kasing ibang pamamaraan kasi ng pagbubukas yung mababasa yung sa tartar, 6cm per gumpa, pagbubukas, pagsisara, di ba? Ngayon, pag nabuksan nyo na, kung gusto nyo lamang na mas pero marami pang klase ng pamamaraan pagbubukas. Yung sa akin lang, sa Tagalog healer kasi, Tagalog yung ginagamit namin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nawa ang makalugdan nyo ito, itong gamit na ito, mabuksan at mapasukan at mabuhay ang mga orasyon na nandito upang magamit ko sa kaligtasan o kabalan o kung saan nyo gagamitin. Kasi nga po, part ng Tagalog healer kami. Sa pamamagitan ng Tagalog healer naman, kailangan nyo po kasi linisin po sa isip nyo kaya magtatanim ng galit at pot sa puso nyo upang mapagana yung mga Tagalog. Sa pamamagitan ng Tagalog na salita, sa pagtawag sa 3 persona, magkakatotoo. Tawag dito, sa pagtawag sa 3 persona, magaganap at magaganap ang inyong kahilingan. No? Kasi malinis ang puso. Ngayon, nabuksan nyo na mga kagimat, yung lahat ng nakasulat po sa orasyon na
nakakarga sa garapa, ikinakarga nyo po yan. Inuusal nyo na inuusal, tapos inihip nyo. Pwede naman pag nagkukonsagra, meron kasi yung part na pwede umusal, pwedeng bukang bibig. Tapos sinihip ko lahat sa kanya. Kinakarga ko sa kanya lahat na nakasulat doon sa papel o orasyon na nakasulat doon sa loob ng garapa. Kailangan may copy kayo nun. Kinakarga doon sa ating garapa hanggang matapos lahat na nakasulat. Pag natapos na po yan, sinasamahan natin ng hininga ng buhay. Usually, ang isa sa hininga ng buhay na ginagamit ng iba lang, yung medyo shortcut ng konti, yung JHA. Oo. Kung tawagin natin yung Ja. Oo. Iyon yung Ja Ahaha. Oo. Tapos sinusundan ng isa pa ng Wahahaha. Bago natin isara. Pwedeng Tagalog, pwedeng pansaran nyo ng Latin o anong klase. Pwede po. Iyon pong ginagawa pamamaraan ninyong kagimat. Pero bigyan idea, ginagawa ko yun po yan pagbubuhay na ganan. 3 days, 1 week, hanggang 2 weeks. Kung gusto palakasin yan, 2 weeks kung dire-direct yung dinadasalan niya. Iyon po pagbubuhay ko, pag-ukonsagra ko yan. Pagkasarili kong garapa po ang ginagawa ko. Tapos, mga kagimat, no, ang orasyon kasi sa lana kasi, lalagyan nyo ka paano sangkap. Kasi alam nyo yung sangkap kasi, isa din sa bumubuhay ng orasyon na nasa papel yan. Kaya nga po, pag nagkakarga tayo sa mga bao, nilaglalagay at mga iron tayo mga orasyon, nilalagay natin kahit paano ng mga ilang gamit na ganyan. Ayan yung mga iba't mong pamamaraan na ginagawa natin. Sa ating pag-ano po sa buhay ng mga garapa, kagaya ng langis ng buhay. No? Yun po yung mga idea na bibigay sa inyong tulong sa inyo sa ano. Sa respeto nyo lang po iba't ibang klase ng paggagawa ng garapa. No? Basta yung akin, pinigay ko yung idea ko bilang makatulong sa inyo. Basta kung agis kayo sa aral namin, skip lang kayo. Magkakaiba tayo ng aral. No? At para hindi kayo kainin na negatibo. Saan pa ba yung mga dapat nating gawin? Yun, bibigyan ko yung idea, lagi siya sabi, pag gumagawa ako ng garapa, mula sa umpisa, dadasal na ako, ama namin sumasampal tayo, Baginong Maria Luwala. Tuloy-tuloy po yun, habang nagtatali ako, habang nagsasalansan ako, nagdadasal ako niyan. Kasi namomodo na ako. Habang ginagawa ko yung garapa ko, namomodo na ako. Binubuhay ko na agad yung gamit. E di, gawa ko ng langis, ng lana, luto. Nagdadasal na po ako niya, malang sumasampal. Paikot-ikot po yan, ulit-ulit. Gawa na ako ng, tali na ako ng o maggupit ako ng orasyon, magganan ako. Tali natin, nagdadasal na ako ng malang sumasampal. Tuloy-tuloy po yan, hanggang matapos yung garapa. Kasi sa pamamagitan ng ganun po, namomondo na kayo. Pinopondohan nyo na yung garapa. Nabubuhay na ng unti-unti yung garapa, ginagawa nyo pa lamang. Binibigyan ko idea. Try nyo po, kasi hindi ko pwede sabihin sa inyo 100%, tapos hindi gumana sa inyo. Pero ito po, ginagawa ko, kaya ako nga tinuturo sa pamamagitan ng tanong nyo, tinuro ko yung aral ko po. Kasi po, yun yung ginagawa ko, hindi naman tayo yabang, kasi po, marami tayong nakilala na tayo sa mga langis ng buhay natin, sa paggawa natin. Ipagagawa, tuloy-tuloy po ko yan hanggang matapos po yan. Pero syempre, kailangan nyo lagi mag-cleansing na sarili nyo, no? Ng kamay. At paggagawa kayo ng langis kasi, ng garapa, mga kagimat, no? Itaon nyo na clear kayo. Paano ba magiging clear? Yung wala kang put sa puso, wala kang kaaway, wala kang kaalitan, wala kang naiinggitan, nakapag-cleansing ka. Yung po, bago kayo gumawa. Para mga dagdag idea po. Para mas magandang, puro positibo po yung pumapasok na enerhiya mula sa inyo papunta ng gamit. Ayun. Sana makatulong sa inyo mga kagimat. Yung mga nag-comment po, hintay lang po kayo. Hintay kayo ng mga 2 to 3 days up to 1 week bago may upload yung video nyo. Medyo marami po tayong katanungan na sinasagot po. Pero ang ginagawa natin para na, 2 video po natin. Yung Tagalog Healer TV natin na FB, pinalta na po natin ng panibago na Heping Agimat Kaagimat. Opo, pinalta natin ng pangalan na po siya. Okay. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.